UV light monitor, this is very useful in monitoring the lighting, no? Painting at saka textile. Kasi yung mga painting, you have required light energy kailangan. Otherwise, kung continuous mong ilawan yan, baka mag-fade yung mga painting mo. So, you have to get the light monitoring. Meron tayong nilalabas ng mga yung mga limitan nila. Tapos, kung may mag-check ko yung mga collection, we are not recommending na ito trust nyo, especially bamboo. Kailangan you have to inject doon sa mga butas. Kasi when you brush it, there's a tendency na, kasi usually insecticide, water-based yun. They are using water as a solvent. Baka yung mga dry bamboo, magkakrak yun pag pinapasad mo. So just inject doon sa mga infected areas para hindi lalo masira. Yun, they're all available in the hardware at saka grocery. And how to handle collection. I have here mga design storage. Ito yung nawang yung flat storage. Yung mga blouses na, usually mga blouses na mga big, hindi magandang ihang kasi nasisira dito sa mga sleeves niya. So dapat naka-store siya, naka-flat. So you have this drawer. Tapos sandwich nyo ng acid-free paper. Yung kahit ano, if you cannot find acid-free paper sa mga CNG, locally distributor, you can use yung ginagamit ng Japanese paper na white, na manipis. You can use that to wrap the mga blouses. Yan na ito, yung flat storage. Ayun, nakakatatakot lang naman. Tapos yung mga breakable materials, gaya ng battery, yung composite din ay para nakikita mo. Tapos dito sa open shell, yung mga mabibigat na ganyan sa ibabaw, mga baskets, tuloy sa itaas ng daan lang. Kasi baka magkalito, mapagsak mo siya, hindi ka malamang. Ayun, how to store textile. Problema kasi mga textile natin ngayon, nakikita natin na doon, nakatupi-tupi lang. Alam mo po, pagkagal nakatupi, tapos nakapatong, nagkaroon ng mga folds. Yung mga folds, yun ang unang nasisira. So kailangan yung mga textile, yung mga skirt, blanket, nakastore siya na nakaroll. So meron tayong, yung mga roller niya, ikuha na namin sa mga nagtitinda ng mga kaya, at saka yung sa mga nag-print ang mga tarpaulin, yung mga parang roller, yung mga board, ulit, ground, yan, hinihingan natin na. Tapos ako pa rin ang ganyan. So, nakaroon lang mga tela. Yung pinigil ko, yung mga skirt, yung mga malo, pwede natin i-store na nakaroon siya. Ito, yung ito. Siguro, lahat na kayo, pero mga ganyan, mga limitasyon sa mga bisita nyo. Anyway, all this naman pwede namin wala na kasi yung print out. If you have USB, pwede nyo ito ako sa kanila. Kailangan ito sila practice para sa visitors, para sa mga staff, aware sila kung sila kanila. Marami kasi ito eh. Demonstration namin na how we do the cleaning. Now, ito ang usapan natin ngayon. What is conservation? Kasi wala na tayo mga conservators ngayon eh. Now, since I was also a part of the NCCA committee, Heritage Conservation at Committee on Size before, when I was in the museum, when I retired, I was since mga friends pa rin mga director na yun, sila sa Rudo, sila Bernal, they were not friends. So I just want to help them. Kasi kinukuha din nila ako as a technical
technical personnel, pag may mga sites na kailangan na request ng technical assistance, kinukuha nila ako nila. So I'm just helping them, no? Now, I see it kasi before, pinupunta ko ng mga museum lang na, mga branch museum na National Museum. But when I retired, I visited some of the museums na hindi ko nakita noon. So I always ask them, may conservator ba kayo? Lagi nila sila wala, anong ginagawa nyo? Brush na, pinupunasan, gano'n. Sabi ko, sandali mo na, how about the Evelyn in plastic kung ano? Hindi, nagpapit kami ng iba, nilagay namin sa bodega. Sabi ko, ano mo dapat? Pag nilagay nyo sa bodega, lalo nasa sila yun. So, I was thinking na siguro, mag-politician naman tayo ngayon, so sabi natin ang ICC na punduhan lang. At saka kung mapunduhan nila, I want the pilot project to be done here. Kasi we did it already before. So, meron naman mga facilities dito, may mga collection. So, I want the pilot project to be done here. Ngayon, mga proposal, I have 3 proposals. Yan. First proposal, no? Kailangan natin magkaroon ng regional training workshop. Ano po initiative CCA. Yung mga workshop na gagawin natin, yung actual hands-on, trabaho talaga sila. So, lecture, kasi ang lecture kasi, it should be supported by actual work. Kasi kung mag-lecture ako, nakusilahin na itong metal na ito, kaya nagkaroon ng patina, hindi nyo mapicture at least kung natin mismo makita niyo yung mga grass na green na, ma-explain na makikita kung bakit ito ganyan yan. Tanggalin mo dyan, may bed. Kasi hindi ba yung mga grasswares natin mga drones, nagka-green na. Those are the patina, ano yan. Mga chemist alam yan. So, merong stable, merong unstable. Kaya minsan, pag kabisado mo na, mga metal na ganyan, pag nag-powder ibig sabihin active pa yan. Pero kung wala, parang pintura na, remain na gano'n na lang. So, kailangan na alam yung mga properties ng object mo. So, yan ang ginagawa. During our training workshop, maybe, I can maybe, yung mga executive ng NCCA, I can take out na pamilitan na gusto ba rin? Yung nakausap ko man yung NCCA ngayon, sabi ko, mag-initial project, pilot project tayo sa Heritage Month next year. So, summer yun, mag-invite tayo kahit na one man lang per museum. At least sila na natulog doon, at least maganda na yun eh. So, kailangan training natin yung workshop. Hindi lang yung treatment conservation. I-include na lang natin how to establish museums, mga curatorial care, paano i-exhibit, paano mag-collecta, paano mag-store, yung how to register mga collection. Kasi mag-CC din yan yung registration, mag-CC din eh. Display niya, lagyan mo ng ID number, kaya naman ng photograph. Tapos kung ano lang mga nagawa, isang object lang, one side lang. Pero minsan may mga object sculpture, kaya naman kulon. Tridimensional yan, may attack, may bottom, may likod. So kailangan kukunan kung saan ang mga defect. So medyo matrabaho din yan eh. So anyway, kailangan natin doon sa siguro hindi lang mga days lang ang dapat training. Kailangan natin gawin mga 1 month gano'n. And if we are successful in that, pwede natin i-duplicate rin sa ibang mga region like sa Southern Luzon, Brother Group naman, tapos sa Visayas. Kaya probably, as a pilot project for successful, I wanted to start here during summer. Kasi marami yung mga pumunta dito summer eh. Kasama na rin pasyan eh. So yun ang inano namin na training program. Ngayon, itong short course. Yan. Itong mga short courses, during the time of Secretary Westro, nag-propose na siya sa amin yan na doon sa Las Marinas Nasal, i-open na yung course niya sa mga senior high. So, hindi siya sa amin ng mga module. Kasi para nag-offer pa siya ng scholarship para maano na doon sa Lasal, Las Marinas. Iyon ang program ni Secretary Westro noon.
Ngayon, nilalakan namin sa DepEd dyan, medyo hindi na namin nahabol. Kasi ang ano namin dito, yung mga senior high, meron sila mga elective mga cooking, mga culinary, tapos hindi naman nila nagamit. But we are thinking na i-train namin sila sa senior high school as an elective, but we will issue them certificate of training. Para magamit nila pag mag-apply sila. Kasi yung student says, kung mag-paaralin mo sila, saan kami papasok? So yung gaya sa TESDA, meron sila mga certificate na driving, meron sila certificate na ano. So kailangan natin na yan, na i-tuloy natin yan. In fact, itong course ito, Unila Foundation, under the Committee on Education, na we talked already to some of the university. Ang English University Foundation, yung presidente mismo, tapos yung Mapua, tapos yung sa Nutriting, kung talaga ba yan, yung mga officer nila, mga staff, they came over. Nag-present namin yung mga pwede nila i-integrate kung ano mga kurso. Ngayon, ang lang muna ngayon nagsagot is yung Mapua at saka yung University of Pacific, Pacific, Asia Pacific. So, yun ang video, willing sila. Tapos yung iba, nag-aral pa kasi yung ibang kurso nila, criminology, hindi nila nalipasok. Pero we have already an agreement with FEU University at saka Marawi Iligan. So yan ang namin sa educational. Ngayon, sa pangatlo naman natin yung yung third natin kasi, in answer to the other question kanina, may manual. If you can open up our, kasi we did that already, no, meron kami conservation notes, we have the Facebook page, Museo ng Kalamang Katutubo. Weekly, meron kami pinapalabas dyan, weekly reads, conservation manual, conservation notes, per subject. In fact, meron na kami 55 object na na-present doon. Twice a month na nakalagay. Ngayon, yun ang Heritage Society saying na if we can have that printed. Ngayon, kami sana magpapaprint. Kaya lang, yung namin directorate, gusto niya magandang photograph. So, ipapaphoto niya ulit. Pero, pwede naman siguro print yan. Hindi naman tayo kailangan magpaprint ng just yung manual hindi naman talaga dito I think it's very minimal. If HCCA can shoulder the expenses for the printing. Yan lang yung namin na meron na tayo dyan namin. Just a matter of printing na which I will use during the first natin yung mga training workshop. Pwede na yung gamitin. Tsaka pamimigay lang, hindi bibenta. Mamimigay lang. So yan ang natin sa third proposal. Which I think naman, manageable naman for next year. Hindi naman billion na guys sa control. Maliit lang ng budget ito have this things yun manual naman na gagawin natin. Ito ang yan, the basket baskets, no? Na-explain na lahat po ng mga matapulan yan, na-publish na namin yan. Yan, yung bulo, yung mga pinagamit. Yan ang content ng manual textile. I think we have 55 objects. Pati yung how to identify mga corrosion products, how to store, how to preserve mga photographs. Sample lang yan dun sa manual na request pa-print natin sa city. Tulungan yung mga i-propose natin sa recommendation. Yan mga laman ng Facebook namin. Lagi kami nag-publish na naman. Ayun sa weekly reads namin, may mga old photograph, hindi nagawa ng story. So ganito ang anak. We still have been saying sa after. Kaya lang, masisira lang yung natin. Wala talaga conservator.
So, kailangan talaga natin. Kaya okay. So, in order to build the Filipino identity, it has protect, conserve, and promote our cultural heritage, its property, history, and ethnicity of local communities. Thank you very much. Baka hindi tayo pamamaya, if you want to see. This is one of my favorite subjects. I think 15 years ako dito, nag-research about the mummies. And I present it kasi with all, I think we have 120 ethnic groups. It's only the Himaloy who practice mummification. And it's only here, hindi mo pwedeng i-travel. In fact, one documentary will come out regarding this nato. Ang bida naman namin doon si Wangkod. Na parang, ang gamit ko na yung nakatatsin. Nasa kabayan lahat. We didn't clean. Modes kasi. Oo. Yan, sino mo? Sige. Last time. Ito naman ang mamaya na lang. Yan. Picture lang yan. Mamaya, if you have time, I can show you the documentary na 20 minutes about the English. Thank you very much, Engineer Orly Aquinón. Can we give him a big round of applause?